Magkakaroon ng Game 7 pagkatapos talunin itong TNT Tropang Giga itong Barangay Ginebra sa Game 6. Mahigit 17,000 ang nanood at maganda naman yung performance ng dalawang teams. Medyo sabihin na natin nakita natin yung desperation sa panig ng TNT kaya talagang ginawa nila ang lahat para sila ay manalo. At nakita naman natin itong si Poy Eram. Hindi lang siya nag-apologize, tumulong pa siya dito sa panalo ng TNT Tropang Giga. At ang ganda ng kanyang kontribusyon on both ends of the court, sabi nga nila. Kaya magiging maganda itong Game 7. Pagkatapos ng laro, sinabi ni Poy Eram na ginawa daw niya talaga lahat. Unang-una, nag-apologize nga siya doon sa kanyang mga antics. Pangalawa, ay naging maganda talaga yung kanilang sabihin na nating chemistry doon sa court pagkatapos nung ginawa nilang team meeting. At sinabi rin niya na ready na sila kontra dito sa Barangay Ginebra para sa Game 7. Alam nila na yung crowd talaga magiging sa Barangay Ginebra yan. Pero sinabi ni Eram na confident ang TNT na kaya nilang talunin ng Barangay Ginebra pagdating ng Game 7. Sa panig naman ng Ginebra, kinakailangan siguro na magkaroon ng consistent contribution yung ibang mga players para maging, of course, alam natin Game 7. Huling barahan na yan para sa dalawang koponan at kinakailangan talaga na ipakita na nila lahat. Sabi nga nila, dito na winner take all na yan at magiging maganda ito para sa dalawang koponan. Para sa TNT, kinakailangan ang laro ni Eram kontrolado pa rin katulad nung dati para masiguro na siya ay hindi magiging problema dito sa kanilang koponan. Itong si Ronde Hollis Jefferson may injury din talaga para si Justin Brownlee. So yung parehong imports ay merong mga iniinda. Kaya makita natin dito sa Game 7 kung sino ba talaga ang mas may kakayanin dahil syempre alam natin masasakit na katawan ng mga players dahil sunod-sunod yung laro. Kaya dito natin makikita rin yung adjustment na gagawin ni Chot Reyes at ni Coach Tim Cone pagdating dito sa Game 7 kung sino mananalo. Samantala naman ang balita, itong Strong Group Athletics ay posible nga ba na pumasok dito sa PBA at baka ang bilin na team ay itong Northport Batang Pier. Meron mga nagsasabi na dinideny na raw yan ng Strong Group pero meron pa rin naniniwala na baka itong Strong Group ay pumasok dito sa liga at itong Northport ay mabenta na. Sa ngayon kasi, itong Terra Firma kumpirmado na ibebenta na yan, alam nating lahat. Pero ngayon mukhang magkakaroon daw ng panibagong adjustment o panibagong sabihin na nating potential na sasali dito sa PBA. At iyan nga ay itong Strong Group Athletics. Kung ano pa man, kung itong Strong Group ang bibili sa Northport o hindi, parang maliwanag dito sabi ng mga insiders, itong Batang Pier ay for sale na. Ang tanong na lamang ay kung sino ang bibili. Kumpara sa Terra Firma, mas magandang ibenta itong Northport dahil very solid yung lineup nila. Nandiyan na si Arvin Tolentino, si Joshua Monzon, si William Navarro, of course si Cade Flores, nandiyan pa si Evan Nelly at yung iba nilang mga players. So, number 1 seed nga to dito sa Commissioner's Cup kaya maganda yung bilhin ng ibang koponan. Ang tanong na nga lang kung iti-trade ba yung mga nabanggit na players bago magka-sale. Dahil alam natin na itong San Miguel ay kinakailangan o gusto nila na mag-improve yung lineup nila at dito sila kukuha sa Northport Batang Pier. Kaya nga asahan natin na if ever ibenta itong Northport Batang Pier ay magkakaroon muna yan ng trade dito sa San Miguel para masiguro na sila ay makakakuha ng mga top players dahil sa ngayon sa Terra Firma hindi na makakuha San Miguel. Dahil nangako na itong Terra Firma dito sa Star Horse na hindi sila magte-trade hanggat hindi nako-consume ito, hindi natatapos itong pagbenta sa kanila. Kaya asahan natin 100% dito sa Northport kukuha ng player ang San Miguel at ang tanong na lamang ay kung sino yung maibibigay dito sa Beermen. Kaya pagdating dito itong Strong Group susunod na yan. At napag-uusapan itong San Miguel. Hindi lang sila dito sa Northport Batang Pier posibleng kumuha ng player kung hindi maski na dito sa ibang mga teams kabilang na itong Phoenix Fuel Masters. Ang isa daw doon sa kinukonsidera ngayon itong lineup ng San Miguel Beer na kunin ay ito si Tyler Tio mula dito sa Phoenix Fuel Masters. Dahil itong si Tyler Tio, isang point guard yan, unang-una bata pa, pangalawa mataas ang basketball IQ, pangatlo, ito ay merong 3-point shot. Ilang beses na natin nakita sa San Miguel kung ano ginagawa ng depensa. Kapag si Chris Ross ang nandoon sa court, pinapabayaan nila itong tumira sa labas dahil hindi ito consistent na scorer. Kaya nga kung sakasakali na itong si Tyler Tio mapunta sa San Miguel, mag-iiba na yung kwento dyan dahil syempre hindi mo pwedeng iwanan yan ng walang bantay. Kaya nga bagay itong si Tyler Tio dito sa SMB.
Kung sakasakali nga na matuloy ito, magiging maganda to para dito sa San Miguel. Of course, ang magiging question dyan, sinong ibibigay na kapalit? Malamang si Jeron Teng dahil isa siya sa mga top trade assets ngayon ng San Miguel. Kung matuloy ang nabanggit na trade, sigurado na itong SMB ngayon ang magiging isa doon sa mga teams na pwede na magkaroon ng, sabihin na natin, mas malalim na lineup. Bukod dito kay Tyler Teo, pwedeng kumuha pa ng isa pang big man ng SMB para ma-complement yung kanilang lineup. Malamang itong si Andres Cahill gagawin niyang small forward ng San Miguel kasama si Trollano. At itong si Lassiter naman gagawing guard. Kasama itong si Jericho Cruz o kaya si CJ Perez. Depende kung sino doon sa dalawa ang matitira dahil malamang may ititrade dyan ng SMB. Kung sakaling matuloy yung Arvin Tolentino for CJ Perez trade, asahan natin na meron pang ibang mas mabigat na gagawing movements itong San Miguel sa mga susunod na araw. At ang huling balita natin ngayon, ito namang sa Converge Fiber Xers, itong si Jordan Hedding. Ayon dito sa mga reports na lumalabas, ito raw si Jordan Hedding ngayon ay posible na malipat na or rather mag-abroad ulit. Ayon doon sa mga reports na lumalabas, ito raw si Jordan Hedding tatapusin lang yung kontrata dito sa Converge Fiber Xers at pagkatapos nun ay lilipat na dito sa ibang bayan, sa ibang dagat. Ang tanong na lamang ay kung sino o kung saan team siya mapupunta. Pwedeng sa ibang bansa maglaro. Pero ang sabi ng ibang insiders, o-operan daw to ng Converge para manatili. Kaya ngayon, itong Converge Fiber Xers gagawin daw lahat para itong si Jordan Hedding ay huwag umalis dahil alam naman natin kung gaano kahalaga ito dito sa Converge. Ilang games pa lang si Hedding dito sa kanilang lineup ay nakita na natin kung paano ito nag-contribute at naging isa dito sa mga top options nila. Pagdating hindi lang dito sa scoring, kung hindi maski na dito sa depensa. Kaya nga asahan natin na magkakaroon ng major, sabihin na nating movements itong Converge para makumbinse itong si Hedding na manatili ito kung kailangan pa nila na magdagdag ng additional players para itong si Hedding ay mapilitan o makumbinse na manatili dito, gagawin daw nila yan. Ang maliwanag dito kung ikaw Converge, hindi mo dapat payagan ito si Jordan Hedding na mag-abroad ulit. Dahil sobrang valuable ito dito sa Converge, nakita naman natin kung paano ito mag-offer o magbigay ng kanyang on-court na ability, yung scoring, assist, rebounding, lahat ginagawa nito para dito sa Fiber Xers. Kaya hindi ito dapat pakawalan talaga ng Converge at siguraduhin nila na ito'y mananatili dito sa kanilang lineup para hindi naman sila magkaroon ng problema pagdating dito sa pag-compete kontra dito sa malalakas na teams dito sa PBA. Shoutout kay Romeo Conchada, RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Michael D, Enju, Dexter Domer, Katsakino Dukusin, Malyari Mascarinas, Dalmacio de Guzman, pati na rin kay Ireneo Salangsang, kay Dexter Domer, Enju at sa iba pa nating mga viewer.